update ng bayan, maasahan anumang panahon. Mas lalo pang lumakas ang bagyong Francisco at isa na itong ganap na typhoon category habang patuloy na kumikilos sa karagatan ng Philippine Sea. Batay sa pinakauling data o tala ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na ngayon ng bagyo o ng Typhoon Francisco ang pinakamalakas na hanging umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 150 kilometers per hour. Meron itong central pressure na umaabot naman sa 975 hectopascals at kumikilos pakanluran hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon umaabot naman hanggang 420 kilometers mula sa sentro ng bagyo ang malalakas hanggang sa typhoon force na hangin. Sa kasalukuyan, wala pang nakatas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Bagamat maliit pa lamang ang posibilidad na direktang makaapekto ang bagyo sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasang magsisimula na nitong palakasin ang hanging habagat o southwest monsoon simula bukas araw ng Lunes. Dahil dito, posibleng makaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na pagulan ang Northern Luzon at ilang bahagi ng kanlurang Luzon at Visayas. Hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad ng paglalabas ng weather advisory sa mga susunod na oras o bukas bilang paghahanda sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar. Sa usapin naman ng hangin, posible nang itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at silangang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Batanes bukas araw ng Lunes o bukas ng umaga. Samantala dahil sa pinalalakas na habagat, inaasahan ang malalakas hanggang sa gale force na pagbugso ng hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukas, kabilang sa maaaring makaranas nito ang Pangasinan, La Union, Calabarzon, Romblon, Masbate, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit naman ng Martes, halos buong Luzon at Visayas ang posibleng maapektuhan ng malalakas na bugso ng hangin. Para naman sa karagatan, nananatiling katamtaman ang kondisyon ng karagatan sa silangang baybayin ng Isabela at Davao Oriental kung saan maaring umabot hanggang 2.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Hanggang 2 meters naman ang mga pag-alon sa ilang bahagi ng Cagayan, Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang paglalayag kung hindi naman kinakailangan. Ayon sa forecast ng Pag-asa, inaasang magpapatuloy ang pagkilos ng bagyong Francisco sa karagatan ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Bagamat mas malaki ang posibilidad na manatili ito sa karagatan, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng mas malapit na paglapit nito sa extreme northern Luzon kung magpapatuloy ang bahagyang pakanlurang paglihis ng kanyang tinatahak na landas. Inaasahan ding patuloy pang lalakas ang bagyong Francisco hanggang sa araw ng Martes, June 23 kung kailan nito maaring marating ang peak intensity nito. Pagkatapos nito ay inaasahan na magsimula ang unti-unting paghina habang kumikilos ng pahilagang silangan patungo sa timog na bahagi ng Japan. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mga nasa lugar na madaling bahain, magkaroon ng pagguho ng lupa at mga baybaing dagat na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso, lalong-lalo na mula sa Pag-asa at sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, ramdam na rin sa Bicol Region ang buntot o trough ng Tropical Cyclone Francisco at magdadala na ito ng maulat na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog ngayong araw. Kaya posible ang banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Habagat naman ang magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog sa buong Mindanao, buong Visayas kasama na ang Palawan. At sa nalalabing bahagi ng bansa, ang mga pag-ulan na nararanasan ngayon ay dulot ng localized thunderstorms.